Hello mga boss, kamusta naman po ang mga buhay-buhay natin? Kami po ay nandito ngayon sa Germany, dito sa humble home ni Miss Net. Isa po siya sa mga natin, mga bossing, mga follower natin, at isa po siya sa mga DDS na talagang since 2016 pa ay kasama na ni Pangulong Duterte na nag-organize dito sa Germany ng rallies o mga meet and greets and all, at isa sila sa mga pinakamalaking tulong sa kampanya ni Pangulong Duterte noong siya ay from mayor tatakbong presidente. At ngayon, nakasuporta din sila kay VP Sara Duterte, mga boss. Mga nais ni VP Sara, at alam naman natin, tatakbo si VP Sara sa 2028. So, ngayon pa lang, itong mga kababayan natin dito sa Germany ay solid na yung kanilang suporta kay VP Sara, at kung ano man ang kanyang magiging desisyon sa 2020, kung ano man ang posisyon na kanyang tatakbuhan sa 2028, ay ready yung mga kababayan natin dito sa Germany. Ayan. So, kamusta naman po kayo? Matapos po ang SONA, kamusta naman po ang reaksyon? Kamusta naman po ang inyong mga reaksyon sa nakaraang SONA? Well, time check dito po ay alas 2:30 na po ng hapon. Diyan po ay alas 7 na ng gabi sa Pilipinas. So, after po nito, pupunta po tayo. Meron po tayong meet and greet bukas with our kababayans dito sa Germany, yung mga solid DDS at panateros dito sa Germany. Mimit natin sila sa isang hotel or restaurant, and then after punta na po tayo ng Switzerland, dahil meron ding mga Filipinos na nag-organize ng meet and greet dyan sa Hilton Hotel sa Switzerland. We are supposed to go to Italy. Mamamasyal pa sana tayo sa Rome, but si Banat Bay tumawag kasi sa akin earlier, and I think he will be here after his birthday sa Spain na. So, sa Spain na siya papasok. So, magkikita kami sa Spain. So, baka we will be cutting off yung aming Rome trip o Italy trip, dahil ayun nga, pupunta si Banat Bay sa Spain. Doon kami magkikita, and we will give him further instruction as to ano yung ina-expect niya dito sa Europe, kasi meron din pong gaganapin na isang malaking gathering this August, I think 19, sa Hague. And ako kasi na kami, balik na kami ng Pilipinas ng 15, and reapply lang tayo ulit ng visa, and then we hope to go back here on September, kasi September yung hearing ni Pangulong Duterte, although parang nag-a-apply sila ng cancellation nun, pero baka hindi pa yata na-approve yun. So, we'll see what's gonna happen. Pero September supposedly is PRD's hearing. So, let's hope for the best na hindi na umabot ng September. Si Pangulong Duterte ay makalabas na before that. And ano ba ang mga naganap sa SONA netong mga nakaraang araw? Marami ang tumaas ang kilay diyan sa SONA. Marami ang mga nagsasabi naman na sila ay masaya. Particularly itong si Secretary Remulla, na sinasabi niya na ito daw ang pinakamagandang SONA na natunghayan niya sa buong buhay niya. Sabi ko, ibang klase rin talaga ang pagiging sinungaling nitong mga nasa gobyerno. You can always say na this SONA is good, pero yung sasabihin mo na this has been the best SONA ever, putang ina, sobrang katarantaduhan naman yan, John Vic Remulla. Hindi naman tayo maniniwala na ito yung pinakamalupit na SONA ever, hindi ba? Tayo na lolokohin nyo pa naman ng taong bayan eh. Alam naman natin pare-pareho na for the past 3 years, wala naman talaga tayong nakitang maganda sa administrasyon. I mean, we are not bashing the administration dahil
galit lang tayo sa kanila or dahil pinepersonal natin sila. Pero tanungin natin lahat ng mga kababayan natin and tingnan nyo yung comment section, yung mga kababayan natin na yun yung totoong pulso ng bayan. Kung ano yung comments ng mga netizen, ng mga ordinaryong tao, yun ang talagang pulso ng taong bayan. Kasi baka sasabihin nyo na naman, troll farm yan. Hindi po. Lalo na sa Facebook, kapag ka nagpi-play kayo or lalabas kayo ng mga videos, yung mga interview snippets ng mga interviews ninyo, sinasabi ninyo na napakaganda ng zona ni Pangulong Marcos at napakaganda na nangyayari sa Pilipinas. Look at the comment section. Tingnan ninyo yung mga comment ng mga Pilipino doon. Lahat yan with profile. Pag chinek nyo yung mga accounts nila, hindi yan mga nakalocked accounts. Hindi yan mga dalawa lang yung friends, 10, 50. Makikita ninyo yung profile ng mga nagko-comment na mga Pilipino diyan sa diyan sa mga posts ng mga ng mga politiko natin na talagang totoong mga tao sila. Hindi katulad nung pagka nag-post ang, let's say, PTV4 or let's say nag-post ang mismong page nila or nag-post ang mainstream media. Yung mga nagsasabi na napakagaling mo, ikaw na talagang pinakamagaling na presidente. Pag chinek mo yung mga profiles nila, wala. Pag chinek mo, dalawa lang yung walang muka, anime, dalawa lang ang kaibigan, nakalock profile. So yun, alam mo, troll farm talaga yun, hindi ba? O dito sa mga nagko-comment sa mga posts ng mga against doon sa sinasabi ng isang politiko, makikita mo na genuine yung kanilang mga accounts, makikita mo na maayos yung kanilang pagkakakilanlan doon. So, masaya ba talaga kayo sa naging ng SONA? O napakasinungaling ng mga opisyal natin sa gobyerno dahil sinasabi nila na ito daw ang pinakamagandang SONA. Well, para sa akin, itong SONA na to ay kaparehas lang din ng SONA nung mga nakaraan. O, itong SONA ni Pangulong Marcos ngayon ay katulad lang din ng SONA niya nung una, pangalawa, itong pangatlo, walang pinagkaiba. O, kasi unang-una sa lahat, for 3 years, lagi nating sinasabi, wala tayong significant na nakitang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Actually, nagbago nga yung buhay natin for the worse. Hindi nga siya nagbago na positive. Kaya nga sinasabi natin walang nagbago. Actually, merong nagbago but mas lumala, hindi mas gumanda. And I think itong mga netizen will agree to me na ganun talaga yung nangyayari ngayon. With lagi nga natin sinasabi, itong ano ba yung unang-una niyang pinangako? Hindi ba unang-una niyang pinangako, tutugisin niya, hahabulin daw niya yung mga smugglers. Pero nakita ba natin na merong mga smugglers na nahuli? May mga nahuli silang mga bodega ng mga nag-hoard or mga illegal ang mga nasa bodega na yan, either bigas or any agricultural products. Pero ang nahuhuli lang nila yung bodegero, ang nahuhuli lang nila yung mismong produkto. Pero wala silang nahuhuli na mga smugglers na nakakasuhan. So yun, mantakin mo, yun ang unang-una niyang ipinanakot sa atin. And up to now, wala tayong nakikitang ganon. Hindi ba meron pang exposure si Tulfo, si Erwin Tulfo, si Raffy Tulfo, meron siyang exposure, lumabas pa nga yung Michael Mines yun doon sa hoarding ng mga bigas. Hindi ba, nakita nyo ba na yung Michael Man na yun, napatawag ba sa Senado, naimbestigahan ba yung Michael Man na yun? Hindi ba? Hindi. Nakikita pa nga natin sa mga images nila abroad, sa Switzerland, sa mga biyahe nila abroad, nakikita pa natin yung Michael Man, nakasama nila sa picture, but ito bang ating mainstream media, pinressure ba yung gobyerno na ipaliwanag sa mga Pilipino bakit kasama nila yung isang smuggler na pinapangalanan sa mga naunang mga Senate inquiries na na din ngayon, nagbago na din yung nagbago na din yung timpla, naging nawala na yung mga Senate inquiries na yan. Hindi natin alam kung nagkabayaran or what. Pero yun yung unang-una. And then, pangalawa na niya is yung pangalawang SONA niya, yung flood control projects, 5,500. And then after, binaha naman tayo. O hindi ba?
Tapos ngayon, hinahanap natin saan napunta yung 1.5 billion per day na flood control project, pero nagkaroon din ng, I think, nagkaroon din ng maikling hearing si Amy Marcos tungkol diyan, pero nawala na din. Dahil nag-recess ang Senado, hindi na rin naibalik yung issue na yan ng flood control projects. And then, diyan na rin nagsimula yung impeachment kay VP Sara. Yun na nga yung sinasabi ni VP Sara na every time na meron silang iskandalo, tila mo gumagawa ng issue ang gobyerno para malihis yung totoong dapat na binabantayan natin. So, ayan na yung flood control project. Walang nangyari, hindi ba? Yung ano pa ba yung mga ipinangako niya? Yung pagganda ng ekonomiya, pagdami ng trabaho, ano ba yung mga pinapromise pa nila noon? Tapos pagkatapos niya nagkaroon ng mga issues, PhilHealth and so on. At ito na naman ang pangalawang tinakot niya actually was yung mga drug lords, kasi pinagmamalaki niya yung bloodless war on drugs niya, at tinatakot nga niya yung mga drug lords na bilang ng mga araw nila. So ayun, nagbilang pa rin tayo ng araw, and may mga nahuling drugs, napakaraming mga nahuling droga na palutang-lutang, pero wala naman din tayong drug lords na nakikita. So nakikita niyo yung pattern. Tinakot nila una yung hoarders, tinakot nila yung mga smugglers. May mga nahuling mga warehouses, pero wala namang nahuling smuggler. Ito, tinakot nila yung mga nag-deal pa rin ng drugs, lumutang, napakaraming drugs nilang nahuli, pero wala naman silang nahuhuling drug lord, o wala naman nakakasuhan ng mga drug lord. So, eto na naman ngayon, may bago na naman silang tinatakot. Ang tinatakot na naman nilang, kasi ang sinasabi nila, naging matagumpay yung 20 pesos per kilo na bigas. At buong Pilipinas daw ay nai-implement nila yon. Paano nangyari na nai-implement yun sa buong Pilipinas? Isang araw nyo nga lang yun pinagana, mag-e-election pa, tapos after nun, wala na. Kasi hindi naman tanga mga Pilipino para sabihin ninyo na naging matagumpay, na kayang-kaya naman pala natin yung 20 pesos na kilo ng bigas na hindi nalulugi yung mga magsasaka. Kaya nyo ng isang araw at hindi nalulugi yung mga magsasaka, sigurado ba kayo? Kasi 20 pesos na kilo ng bigas, sabi ko nga, pinaliwanag na natin yan before. Binili natin yung bigas ng 40 pesos for example. 20 pesos natin ibinibenta sa taong bayan, pero 40 natin binili. So, nalugi tayo ng 40 pesos 20 pesos bawat kilo na ibinibenta natin yung bigas na yan. So, oo, kaya ng gobyerno na ma-achieve yung 20 pesos na kilo ng bigas, pero hindi natin kayang i-sustain for a long period of time. Yun yung problema. Kasi parang napakatanga naman natin na sabihin na kayang-kaya natin yun, pero hindi naman natin kayang i-sustain. Parang sinasabi natin na napaka-peaceful na ng Pilipinas sa isang araw na nag-boxing si Manny Pacquiao at huminto ang mundo, huminto ang Pilipinas sa pagkilos dahil sa pagtangkilik sa laban ni Pacquiao. And then doon natin sasabihin sa araw na yon na peaceful ang Pilipinas, generally. Hindi naman pwedeng ganun. Masasabi mo kasi na naging effective yung 20 pesos na kilo ng bigas kung everyday, until now, simula nung in-implement nila yan, until now, may nabibili tayong ganun. Wala Kasi nga, subsidized yun. Ibig sabihin, hindi siya normal. Siya ay artificial yan. Hindi siya organic na 20 pesos na kilo ng bigas. Artificial. Kung titingnan ninyo, ang presyo ngayon ng bilihan ng palay nasa 25 na. Tapos magbebenta ka ng bigas ng 20 pesos. So, lugi-lugi ka na. Tama ba? So, na-achieve ba nila yung goal na mabili yung 20 pesos na kilo ng bigas? Oo. Pero, na-achieve ba nila yung goal na dapat yun ang presyo sa merkado in a long period of time? Hindi. So, wino-wordplay nila tayo sa mga zona nila. Kasi kung tatanungin mo sila, 20 pesos kilo ng bigas. Nag-20 pesos naman kilo ng bigas, hindi ba? Hindi nga lang na-sustain, ba't nag-20 pesos ang kilo ng bigas? Natupad namin yung pangako o hindi? Hindi ba? Yun ang ano nila Ginagawa nila kayong tanga, o kayong mga Pilipino, ginagawa nilang tanga, lalong-lalo na yung mga tagasunod nila. Ginagawa nila tayo mga bobot, mga inutil na yung bigas na yan, na-achieve nila yung 20 pesos na kilo. Sabi ko nga, kung meron dapat mahiya, dapat sila
Kasi harap-harapan kung lokohin nila yung taong bayan. Kasi hindi yan yung ipinangako nila noong kampanyahan. Ano yung ano, tas iyon nga yung pangatlong binalaan niya, yung mga traders daw ng bigas na magsasamantala, magtatago, mag-hoard, bilang na naman daw yung mga araw nila. So pangatlong sona, pangatlong pananakot, pero katulad din ng lagi nating sinasabi, wala naman talagang nahuhuli. Walang nahuhuling smuggler, walang nahuhuling malaking drug lord, at walang nahuhuling malaking hoarder ng mga produktong agrikultura. O yan ang problema natin ngayon. And then, yung sinasabi na naman nila na sa yung universal healthcare, yung libre daw. Libre ang iyong pagpapa-ospital, o libre na walang babayaran. Ganito kasi yan. O yan, another pambubudol na naman yan. O kasi kapag ka ikaw ay pumunta sa mga DOH hospitals at ikaw ay na-emergency room, na hospital, doon ka lang sa ward, ayan, pwede. Pero kapag ka ikaw ay nagpunta sa DOH hospital, tapos sobrang critical yung sakit mo at ikaw ay napunta sa private ward, yun, hindi ka na libre diyan sa ano na yan, diyan sa programa na yan. Hindi ka, at saka isa pa, maraming mga Pilipino ang nag-a-avail niyan. Ang problema, matagal na kasi yan matagal na programa na yan, yung libreng tawag dito, yung libre ang babayaran mo sa ospital sa mga DOH hospitals. Matagal na yan. Ang problema kasi, napakadaming hinahanap ng DOH hospitals. Sobrang dami ng hinahanap nila. Kaya yung mga Pilipino na walang pera, inaabutan na ng kailangan na nilang lumabas, pero hindi pa sila nasisettle ng pangbayad. So pag i-avail nila ito, tatagal pa ulit sila sa ospital dahil nga kailangan pa nila ng mga permits, kailangan pa nila ng mga dokumento at kung ano-ano pa. Inamin din naman nila yan noon na napakaraming dokumento pa ang hinihingi ng ng DOH particularly para ma-avail mo yung mga programa nila. So hindi din siya friendly talaga or hindi siya friendly sa masa dahil you still have to spend money para maasikaso mo tong mga papeles na ito. Wala ka nang pera, tapos hahanapan ka pa ng kung ano-anong papeles, hahanapan ka pa ng kung ano-anong mga indigent certificate, ganito, ganyan. Kailangan, wala ka talagang kakayahan, patutunayan mo pa yun sa kanila. Para kang nagdi-defend ng thesis kapag humihingi ka ng serbisyo ng gobyerno. So, yun ang katotohanan dyan. Actually, ang nanay ko ay naging benepisyaryo ng PhilHealth doon sa COVID kasi malaki ang namin noon, malaki ang binayad naging bill ng nanay ko sa ospital, pero ang nanay ko noon ay na-confine sa private hospital sa Makati Medical Center dahil nga sobrang dami na sarado na yung mga ospital. Yun lang yung nag-admit sa kanya. Naging sobrang critical yung sitwasyon ng nanay ko ron na paglabas niya milyon-milyon talaga yung bill namin, pero natulungan talaga kami ng PCSO, ng PhilHealth at ng kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno natin. Natulungan kami at wala kaming binayaran, pero napakarami rin namin, buti na lang capable kami to provide documents and to provide the certificates. Ilan din kaming hiwa-hiwalay na naglakad ilang kami magkakapatid So yung isa kong kapatid nilalakad to, yung isa nilalakad to, ako nilalakad ko to. So naka-avail kami ng services, pero grabing resources din yung inubos namin para maka-avail nun. But not as much as yung bill namin na milyon, pero talagang pamasahe, time, magli-leave ka, di ba? So ganun karami yung ganun yung kailangan mong i-provide para lang maka-avail ka nitong mga services na to. And not all Filipinos can know their way around. Ika nga, alam nila yung mga asikasuhin nila yung dol. Kasi pag nagbigay ng requirement, ang dami-dami nun, iaano mo lahat yun. Kailangan mong i-provide lahat yun. Kung hindi mo maipoprovide yun, wala na. Hindi ka na makaka-avail nun. So
So yan yung dyan sa pinagmamalaki nilang libre. Hindi yun parang pumunta ka sa ospital, nagkasakit ka, may cancer ka, may operasyon ka, tapos libre ka na. Hindi yun po ganun. Kasi kung pag dinideliver kasi nila sa taong bayan, parang ganun lang kabilis until ikaw na yun nandoon sa sitwasyon na yun at malalaman mo na hindi po talaga ganun. Hindi ganyan yung setup noong ano na yan, noong programa ng gobyerno na yan. Hindi po napag-usapan dyan sa SONA yung online gambling. Merong kumakalat na pictures dyan sa may kumakalat na pictures na merong isang congressman na habang nakikinig ng SONA ay nagtatumatalpak din, nanonood ng sabong online. So, hindi po tinakil yan, yung online sugal. Hindi ba? Ayaw natin ng sugal. Pinalitan nila yung Pogo, pero ang ipinalit nila is online sugal. So, yan yung ayaw na ayaw natin. Meron silang kunyaring mga tinake down na mga accounts ng mga social media influencers. Pero hindi naman lahat. Napakaraming mga, at least siguro mga 90% ng social media influencers, lalo na sa entertainment, nag-aalok ng online na sugal. So, dapat lahat yung mga channels na yan tinake down, pero hindi ba? So, alam natin na everything is for optics only. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang kinikita nila sa online sugal para ipalit nila sa Pogo. Kasi nga, ang Pogo, hindi tayo ang apektado. Ang nagsusugal sa Pogo, kaya nga offshore gaming, ang nagsusugal sa Pogo is yung mga ibang lahi. Versus yung pinalit nila na online na sugal na kahit bata nakakapagsugal. Naka-tie up siya sa GCash, sa mga payment, natin, sa mga online payment applications natin. So, nalululong tayo sa bisyo. Dumami na nga ang drugs, nagkalat pa yung bisyo ng mga vape, nagkalat pa yung mga bisyo ng mga online na sugal. So, talagang malulubog ang mga Pilipino kapag kaganyan. Imbis na trabaho, livelihood yung ipinopromote nila, ang pinopromote nila, lulungin tayong lahat ng mga Pilipino sa masasamang bisyo. Hindi ba? So, yun yung mga totoong nangyayari diyan sa SONA na hindi mga napag-usapan. Yung PhilHealth, di ba? Pinababalik na yung pondo ng PhilHealth, hindi nila ipinaliwanag diyan sa kanyang SONA. Hindi rin nila pinaliwanag sa SONA kung ano na ba ang nangyayari sa Maharlika Investment Funds, di ba? Hindi rin nila ipinaliwanag yung pagbaha. Bago ang SONA, nagkaroon ng massive na pagbabaha. Tapos mukhang paiimbestigahan daw nila ito at alam naman natin kung saan pupunta yung investigasyon na to. May isisisi na naman yan sa mga Duterte. Yung Pogo, isinisi sa mga Duterte. Yung war on drugs na successful naman, isinisi sa mga Duterte. Wala silang prueba, pero sapilitan nilang kinidnap si Pangulong Duterte at dinala dyan sa dahig. Hindi ba? So wala din silang klarong programa para sa mga OFW. Wala rin silang klarong programa para sa mga taong walang trabaho. Yung kanilang pabahay na 1,000,000 isang buwan, isang taon, hindi na rin nila yun nabalikan. Pangako nila yun, pero hindi nila yun binalikan. Ang daming mga Pilipino na nangangailangan ng trabaho at pabahay, pero hindi yun yung nabigyan nila ng top priority ngayong SONA na ito. At para sa akin talaga, wala kasi akong nakitang malaking development sa bayan natin in terms of healthcare and yung trabaho at saka yung infrastructure. Wala talaga tayong nakita. With all the funds na meron sila, doble na yung pondo natin from 2024 to 2025, and yung budget natin sa 2026 is parehas. Hindi natin hindi natin nakitaan ng development sa bayan. Isa pang hindi na pag-usapan is yung BICAM. Di ba? Paano na yung mga issues ng paggamit ng pondo or yung mga blanco sa budget natin, di ba? So nanalo si Romualdez bilang Speaker of the House at nanalo din itong si Chis Escudero bilang Senate President. So parehas na SP Speaker at saka Senate President. So
And nalaman din natin na at least 40 sa mga congressman ang hindi na nag-participate doon sa botohan. Okay? So alam naman natin na mananalo talaga yan si Romualdez kasi nga maraming mga congressman ang busog na busog noong si Romualdez ang speaker. Kaya makikita mo yung mga wala namang kwenta, wala namang silbi na mga congressman nakilala nung panahon ni Romualdez. And kailangan nila ulit ang mga ano na yan, ang mga media mileage na yan with Speaker Martin Romualdez. So marami ulit i-activate na mga hearings yan, marami ulit i-activate na mga na mga congressman yan para pasamain si VP Sara kasi hindi nagtagumpay yung kanilang impeachment kay VP Sara. So again, magsi-shift na ang power. So as soon as possible, kailangan makahanap sila ulit ng panibagong paraan para pabagsakin si VP Sara. Well, maganda yung laban natin sa Senate, mga bossing, dahil ginawang si Senator Bongo ay nanatili pa rin si Senator Bongo na ano bang tawag dito, chairman ng Senate Committee on Health and Sports, kasi maganda po talaga yung naging ganap ni Senator Bongo sa healthcare and sa sports kasi Mr. Malasakit nga napakarami ng mga malasakit centers na ginawa niya. So napakaganda. And napakaganda rin na yung Senate Blue Ribbon Committee ay napunta kay Senator Marcoleta. So hopefully magsimula na si Marcoleta ng investigation diyan sa mga offshore accounts ni Garcia. Oo, kasi pagka hindi niya to ginawa, medyo magdududa ako sa loyalty ni Senator Marcoleta, kasi siya ang nagpakalat nito sa Congress. So hopefully yung mga taga-gobyerno na nanggipit din naman sa kanya, lalong-lalo na yung mga kongresista na yan, dapat masilip niya yung mga affiliations nila sa mga private companies, yung mga construction firms. Kailangan maimbestigahan yan. Gaano ba kalakas ang Senate Blue Ribbon Committee? O tingnan natin dito sa ating dokumento. The Senate Blue Ribbon Committee is one of the most powerful committees in the Philippine Senate. It investigates alleged misconduct, corruption, and wrongdoing by government officials, both elected and appointed, government agencies, sometimes even private individuals or companies involved in public contracts. So kabahan na yung mga congressman na may mga koneksyon sa mga sa mga private companies, lalo na yung mga subcontractors ng DPWH. Mag-ingat na po kayo dahil pwede kayong maimbestigahan. Pero ito nga, both elected and appointed, ito pong COMELEC, sana ito ang unahin natin. Kasi alam mo, Senator Marcoleta, nanalo po ang Duterte, and the fact na binaboy nila yung resulta ng eleksyon, I hope na kasama namin kayo dun sa panawagan na itong COMELEC ay maimbestigahan at totoo ba yung 300 million na hinihingi nito ni Garcia. So ayan again, a powerful committee in the Philippines investigates alleged misconducts, corruption, and wrongdoing by government officials, both elected and appointed, government agencies, sometimes even private individuals. So ang power niya, they can summon witnesses, subpoena documents, hold people in contempt kapag di nag-testify. Yan nga yung naging issue yung Farmally, hindi ba? So Blue Ribbon Committee din yung nagano yan. Dati si Gordon pa yan But ngayon si Marcoleta, and alam naman natin na ang mga franchises, ayan, si Marcoleta din yung nag-revoke ng franchise ng ABS-CBN. So this is a good development for us, and I hope na itong si Senator Marcoleta will live up to the expectations sa mga Pilipino na crime buster at saka corruption buster talaga siya.
ibinigay sa kanya ni Chis Escudero yung committee na yan para talagang maimbestigahan yung mga kawatan. Sana ay unang-una nating makita dyan itong pang-aabuso ng COMELEC sa kanyang kapangyarihan. Kasi ano pa naman, tawag dito, mag-e-election pa naman sa 2028 and crucial dahil presidente po yung tatakbo sa 2028. Imagine kung nakapag-practice na sila kung paano dayain yung eleksyon, paano na sa 2028, hindi ba? So baka mamaya niyan, practice lang ito tapos ang talagang plano nilang mangdaya massively is yung 2028. Di kawawa na naman tayo, another 6 years of pambubudol kung ang mananalong presidente hindi talaga nagmamahal sa taong bayan. Hindi ba? So, Senator Marcoleta, we are hoping, congratulations sa iyong position, and we are hoping na magampanan mo yan ng tama at magampanan mo, unahin mo yung interes ng taong bayan, hindi lang yung interes ng ating mga kakilala at mga kaibigan. Naniniwala naman tayo na malinis ang hangarin ni Marcoleta sa bayang Pilipinas dahil pinagkatiwalaan din siya ni Pangulong Duterte sa Tsaka sana rin na matouch din yung mga injustices sa Pilipinas, lalong-lalo na yung Department of Justice na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para makapanggipit ng mga kalaban ng kanilang amo sa politika, i-persecute. Sana din po investigahan din yan and so on and so forth. So congratulations, dalawa pa lang po yung posisyon na alam natin na na-secure natin na maayos. Blue Ribbon Committee at saka yung kay Senator Bongo. Tingnan pa po natin kung ano pa yung mga susunod na makukuha natin na mga positions sa mga committee sa Senado para yung interest ng taong bayan na mag-benefit, hindi yung interest ng mga nasa kapangyarihan. Ayan. So, ganito lang muna yung setup natin for the meantime kasi wala pa tayo sa studio. Sana tangkilikan nyo pa rin yung ating mga videos. I-like and share po ninyo yung ating mga videos para mas marami po tayong ma-enlighten. At again, maraming salamat sa Filipino community sa Paris, Filipino community sa The Hague, at saka lalong-lalo na dito kay Tita Net dito sa Germany. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin sa inyong humble home. Napakaganda po ng kanilang pagtanggap sa atin dito. See you sa mga kababayan natin diyan sa Switzerland and diyan sa Spain. Mabuhay kayo. Hanggang dito na lang muna tayo dahil yung camera ko malolobat na vlog tayo ulit in a while. Kuha lang tayo ng mga topics. Okay? Mabuhay kayo and God bless you.